Taong 79 ng dakilang kalamidad, antas ng kaligtasan sa Cloud Sea Settlement. Ang Night Watch Department ang inyong gabay, ang ating lungsod ay lubos na ligtas. Ilarawan muli ang mga sintomas. Nakakakita ng pulang hamog sa mga mata kamakailan, nawawala kapag kumikindat. Bumabalik ulit kapag kumikindat, lalo na kapag nakatingin sa mga anino. Parang may gumagalaw sa loob. Bawal manigarilyo sa ospital. Ito si Isay Zhao, ang sintomas ay tumatagal na ng 2 buwan. Lalong lumalala. Ito na naman. Nagsimula ng kamaan ng puting selyadong libro 2 buwan na ang nakalipas. Mula sa linya, naging kakaibang health bar na ito. Edad. 18. Ang anyo, katulad ng health bar sa online game, 18 puntos. Malapit nang mamatay. Umiinom ba? Regular ba ang tulo? Dikit ang mata. Tumingin sa kaliwa. Normal ang lahat ng pagsusuri, karaniwang conjunctivitis, bigyan ng eye drops. Magpatak ng 2 linggo, balik para sa follow-up. Excuse me po, salama. Malubhang sugatan pero 73 puntos pa rin ang health. Ano ba talaga ang nangyayari sa 18 puntos ni Ese Zhao? Ito ay guni-guni. Nanay, ang tito nakatayo lang ng walang kibo. Lubos na ligtas. Huwag kang lilingon-lingon, umupo ka ng maayos sa sofa, kukuha ako ng mga dokumento. Ang mapa ng Great Zoo, ang mga itim na lugar ay papatayin ng mga aberasyon ang mga aberasyon. Ang mga awakened mismo ay koleksyon ng polusyon. Ang landas ng awakened ay mapanganib. Ang pagsusuri ng kakayahan ay para piliin ang mga kayang labanan ang polusyon. Ano ang ginagawa ninyo? Sino ang nag-utos na ipakita mo sa kanya ang mga datos ng awaken? Tatay, kailangan ding sumali si Jiang Yu sa martial arts exam. May iba sa puso ng tao. Ang maagang pag-alam sa kawalan ng pag-asa ay magbibigay lamang ng pagkakataon sa mga aberasyon. Ang pagsusuri ng kakayahan ay pipili ng mga kwalipikado. Ngayon, kailangan ninyong mag-focus lamang sa paghahanda para sa exam. Hoy, malapit na ako. Magpakabait ka. Huwag mong sasamain ang anak kong babae. Hoy, itlog at gatas ba yan? Bumababa ang epekto ng pagsasanay sa anino, kailangang mapalakas ang kakayahan agad. Hindi pa rin nalulutas ang multong yon. Ang multo sa harap ng subdivision. At ang Night Watchman. Anak ng tupa, dito ka pa ng gulo. Ingat. Ito ay mid-level first order aberration. Mahina ang parte ng katawan na nasugatan. Buwisit, ang lakas talaga ng puwersang to. Layo kayo sa kanila. Mga basura, nagsimula na ang ikalawang round.
Ngayon na, atakihin ang pulang tuldok sa puso nito. Buhay, buhay pa ba? Huwag kang tumayo lang diyan. Hindi ka galing sa Night Patrol Division. Talagang hindi. Why? May galit ka pa? Anong university mo? North Capital University, second year na. Wala, kandi na lang. Umalis ka na, baka makita ka nila. Okay lang yung 30 panandang pandagdag na resources. Pero yung 20 panandang pandagdag premium plate numbers, nawala lahat. Ang sakit. Di masagot ang tawag, di makita ang tao. Pinabili ka ng itlog. Nagnakaw ka ba sa kulungan? Ang dumi-dumi mo. Ano nang nangyari sa'yo? Bumalik ka, tingnan kita. Aray, dahan-dahan. Satsat ka ng satsat, sino maniniwala? Ang klutsin mo. Kung titingin ka pa, papuntahan kita ni Xiao ang para maglagay ng gamot. Shadow form, walang mortal na punto. Ang bugi talaga ng abilidad na to. Saan ka ba talaga pumunta kahapon? Di umuwi si tatay magdamag sa mission. Laging delikado ang trabaho sa Night Patrol Division. Mahirap talaga ang trabaho ng Night Patrol. Kung pumasa ka sa martial arts exam, kumuha ka ng martial arts major. Magtatrabaho ka ba sa Night Patrol Division? Marami bang magagandang ate sa Night Patrol Division? Kung marami, baka pag-isipan ko. Huwag kang magbiro. Huwag mong basain ang sugat. Kung tamad ka, sasabihin ko kay Tito Lee. Walang konsumo ang Shadow form sa Shadow Realm. Bukas, subukan natin sa Shadow Realm para mag-practice. Palakasin ka agad. Grabe talaga ang Shadow form na to. Dahil sa foundation mula sa Shadow Training plus ito. Kaya ko na ang Russian dips ng madali, di pa napapagod. May sense talaga kung bakit nakaka-addict mag-practice. Meron akong ligit na sigarilyo. Gusto mo? Ano na naman? May notice mula sa taas. Masyadong mabilis. Spirit Arts o Aberrant Species Studies? Wala sa dalawa. Hayaan mo siyang kumuha ng regular liberal arts. Sex, bosika. Maglalakad-lakad muna ako. Shadow Weave Spider, Ancient Demon Species, Inferior Aberrant mula sa Ibis. Nagkakalat ng mental pollution ang mga guhit sa katawan. Ikaw na yon. Kuya, kaya ko. Hindi kilala ang target ng misyon. Hinahanap-hanap ko siya. Pati na ang alaala ko. Stalker, Hunter. Talagang para sakin ang dalawang posisyon na to. Hindi na kailangang magpatuloy pa, tapusin na natin ito. Anino. Sa wakas, nagawa kong gawing tunay ang anino. Sumikat ang short video at na-unlock ko pa ang kapangyarihan ng mga ngaso, sobrang panalo. Nakapag-away ka na naman? Nagpakabayani ka na naman sa labas? Sino na naman ang kalaban mo? Serve si Rai kung masaktan ka. Dahan-dahan, alam ko ang ginagawa ko. Ikaw ay isang codename lamang, isang pating na nanghuhuli ng target. Hahabol sa lasa ng dugo. Ganito ba si Yu? Anong klaseng halimaw? Tingnan mo itong video. Amnesiac assassin mula sa Shadow Layer. Totoo kaya? Tingnan natin friendly warfare. Itong awat sa friend instruction. At itong color difference.
Mga dahilan lang yan. Grabe, na-expose pa ako ng isang food vlogger. Ano ba tong analysis na to? Mas malakas itong wandering spirit kaysa sa nakaraan. Sino ang galit? Sino ang nagpapadala sa konsensya? Ginagago ba ako ng pangit na panel na to? Apat na araw na lang ang natitira kong buhay, kailangan kong matagumpay na manghuli agad. Sa pagkakataong ito, hindi na pwedeng mabigo. Pitong araw na lang ang natitirang buhay. Nakapag-extend na rin ng buhay, kailangan kong umuwi agad para sa usapan. Hinabol ako ng aso. Ang swerte mo naman, di ka ba makapagbigay ng kapayapaan? Sage na. Sino sa mga kabataan ang hindi nakikipag-away? Pa sa crush o pa ipagtanggol ang babaeng gusto? Ano nga ulit ang pangalan ng babae na nakasuot ng maliit na palda? Yuzaur. Ang ganda at puti ng babaeng yon. Noong bata ako, handa rin akong magkasugat para sa ganoong babae. Halika, Tito Lu, tagay ko to para sa'yo. Wishing you success. Nag-awakin ka ng abilidad. Anong awakened ability? 20 taon na akong night patroller, hindi mo ako maloloko. Mahigit kalahating buwan na ang nakalipas. Bihira ang natural awakening, kung may supernatural potential ka sa taong ito. Hanggat hindi masama ang willpower, sa pilitang martial exam. Sa pilitang martial exam. Parang mas mahirap ang mabuhay kaysa mamatay. Ako si Yu. Kagabi doon na assassin, ngayon nasa Yunhai gathering area. Ilang araw ng monster coin, mga peking supernatural na nagsasabi ng kung ano-ano. Napag-usapan ng bibili ng bagong taon, sasayangin mo pa ba ang buhay mo? Soy sauce fried rice, toasted bread soy sauce fried rice. Huwag yung mga yan, lahat na natira, isa ng bawat isa. Malalaki at sariwa ang mga talaba. Jiang Yu, may notice na ba ang school kaninang umaga? Huwag kang mag-alala, malamang hindi ka papasa sa screening. Imposible, may safety measures malapit sa mall. Paano nakapasok ang mga mutant dito? Huwag mo nang isipin yan, tumakbo na tayo. May daan pababa sa harapan. Naku, ang ilang palapag ng mall ay nahila na sa shadow layer. Kainin mo agad, uyain mo. Makakatulong yan sa sakit. Xiao Xiao Liu Qiang. Jiang Yu. Shadow claw form. Sa wakas, napunan na ang kakulangan sa lakas ng atake. Yu. Ikaw si Yu. Ako yung UCG na pinakulo ninyo para sa peking video. Batang babae, magparamdam ka sa kin pagkatapos mong mabuhay. Ito ang tunay na lakas ng Night Watchers. Isang hampas, patay na. Kasamahan natin. Ako si Yu. Yaw-yaw, natatakot ako. Ang nakakatakot ng mutant na yon. 6 na mata, 4 na mata. Isang hiwa lang, patay na ako. Huwag kang matakot, umaalis na tayo. Pwede ba kitang yakapin?
Natatakot ang nobya ko, inaaliw ko lang siya. Umalis ka. Lumayas ka. Pangalan, edad. JNU. Mag-take ng college entrance exam ngayong taon. Pagkatapos ng insidenteng ito, kailangang sumalalim sa isang buwang mandatory psychological therapy. Pero maapektuhan ang martial exam assessment habang nasa therapy. Paano na ang martial exam ko? Huwag kang mag-alala. Advanced assessment. Yao Yao, Jiang Yu. Ayos lang ba kayo? Okay lang kami. Nakapagpa-preliminary treatment na kami. Nga. Salamat sa Diyos. May mission ako. Dumiretso ako rito nang mabalitaan ko. Malubha ang nangyari. Unang pagkakataon na nangyari ito sa totoong mundo. Marami bang nasugatan o namatay? Iniisa-isa pa. Wala na kayong kinalaman diyan. Alam ko ang usapin sa assessment. Kung hindi sinabi sa iyo ni Uncle Lee, sasabihin ko na lang. 2 bahagi ang test. Ability test at willpower test. Para sa advanced awakening, 2 bahagi rin. Class ayon sa potential at destructive power. Lower, middle, upper, at supreme. Willpower grade, tier 1 hanggang tier 6. Tumutugma sa 6 na kulay, puti, berde, asul, lila, pula, at kahel. Sa tier 1, pwede lang mag-apply sa superhuman arts courses. Ang hirap nito. Anong resulta? Subukan mo na lang. Ako, nakapasa na. Pasok ka na. Nandito lang ako, pinapanood kita. Bigyan mo naman ako ng motivation. Umalis ka. Nakaranas ka na ba ng pagising ng kapangyarihan? Inumin mo ang gamot. Nagising ako. Silik sugo ang ay tito ko. Lasa ng mansanas. Isara ang 5 kandama para sa tulong sa pagsusuri. Sumunod ka sa akin. Pamangkin ni Inspector Lee. Masigla pa ang ugali. Mas makulit kaysa sa inaasahan. Ang layo ng kanyang pag-usad ay lampas na sa karamihan. Ang dami ng bato ng muyuan ay malalim na lila. May pulang ilaw pa. Mali. Normal ang lahat ng datos sa relo. Hindi ko pa ito nakikita dati. Ang insidente ng pagguho ng mall sa Shadow Layer ay umabot sa ikalawa hanggang ika-4 na palapag. Apektado ang 850 katao, kabilang ang 30 estudyanteng kumukuha ng pagsusuri sa martial arts. Pagkatapos ng paunang pagsusuri ng paunti-unti, isasagawa ang paggamot para maalis ang kontaminasyon. Nakilalang uri ng langaw. Malinaw ang bakas ng tao. Ganito ang mga bagay. Ang pagbabago ng tao ay iba-iba. Ang 3 multong ito ay mula sa isang tribo. Hindi ito simpleng bagay. Ang kakaiba sa Hilaga ay lumitaw na. Mukhang hindi na makapagpigil ang mga nasa dilim. Siguraduhin may patupad ang pagsagip at tag-aliw. Malapit na ang bagong taon. Lahat maging alerto. Hoy, Lauli, dinala mo na si Jiang Yu para sa pagsusuri? Dalhin mo siya palayo ngayon din. Tito Lu, sa sitwasyon ko, huhiwain ba ako? Duwag, mag-isip ka na mas mabuti. Lumabas ka, Inspector Lu. Kailangan na maaming tala para dito. Ang sabi ni na Inspector Lee at Commander Fang. Simulan ang pagtatala ng pangalan. JNU. Sinusuri ang lakas ng loob. Ano ang nakikita mo? Ang iba, bangin at matarik na bangin, kakaibang kalye. Narinig ko lang si Tito Lee na nagsasalita. Nagdala ko ng sulo at tapos na. Parang sobrang labas kung sasabihin. 20 araw na lang ang natitirang buhay. Magbubukas ang special training camp sa Marso 25. Kailangang magmadaling manghuli ng mutants para mag-ipon ng buhay. Kapatid na Yuyu. Sikat na influencer, hindi ka pwedeng maging ganito kalakas. Ang tagal ko nang hinahabol ang hayop na ito. Sino ka? Anong kalakasan?
Ako si Denke, ang scavenger. Ayon sa patakaran, 30% kung kukuha na natira, 70% kung pangunahing kontribusyon. Malapit ko nang mahuli ang Green Mutant na ito. Scavenger, ipaliwanag mo ng detalyado. Scavenger, mga tauhan sa labas ng Night Patrol Department. Pwedeng magparehistro ang First Lieutenant. Mga taong hindi makapasok o ayaw pumasok sa Night Patrol Department. Kumikita ng extra sa pamamagitan ng paghuli ng mutants. Sa madaling salita, mga nangangalakal sa Shadow Layer. Yung blogger na sumuntok sa iyo, si Didao, ay scavenger din. Malamang isang lumang tauhan sa labas na takot pumasok sa Shadow Layer, ni hindi nakakita ng ilang mutants. Ako ang iyong die-hard fan. Tutulungan kitang magmura. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras, walang signal sa Shadow Layer. Binili ko itong Grey Seed sa halagang 6,500. Ipagpatuloy mo ang kwento tungkol sa mga outsider. Sige, kuya. O kayang presyo, sasabihin ko sa iyo ang mga patakaran ng mga scavenger. Patayin. Yuzi kuya, pahinga muna. Kukunin ko lang ang task voucher. Bigyan mo ako ng inumin. Ang lakas talaga ng boss na to. Pang-apat na sa isang araw. Ako, first year upper rank, kailangan pa rin mag-ina. Diretso niyang tinanggap ang atake ng walang problema. Pagkatapos magpahinga ng isang oras, buong lakas na ulit. Mas abnormal pa kaysa sa mga abnormal. Lalong lumalakas ang lakas niya. Yuzi kuya, ang sarap ng partnership natin. Ikaw ang bahala sa pagpatay, ako ang maghahanap ng task at magbibigay ng lokasyon. Hati tayo sa reward. Malaki ang kinita ko. Ano yung isang pataka? Magbibigay ng bulaklak. Sige nga, gusto kong makita kung kanino mo ibibigay yan. Lalaki ka, bakit ang pakialamero mo? Pakialamero ako. Jiang Yu. Sa susunod, bibilhan kita ng bulaklak. Gusto kong makita kung sino ang nagpaikot sa ulo mo at nagpadala ng bulaklak. Ano to? Para mag-alay. At Sulin. Jiang Yu, Luyao Yao. Bakit kayo nandito? Hindi ko siya masasabing kilala, ni pangalan niya ay hindi ko alam. Noong may problema ako, tinulungan ako ni Kuya Lin mo. Magkapit bahay kami nang malaman kong may nangyari sa kanya. Ah, ganun ba? Pasok kayo at mag-usap tayo. Bakit tayo nagkatanong tungkol kay Lin mo? Noong minsan, nagkwento siya sa akin tungkol sa supernatural arts ng North Capital Academy. May isang beses na hinahabol ako ng mga tambay, siya ang tumulong sa akin. Pagkatapos, suot ang uniform ng Night Patrol, humingi siya sa akin ng sigarilyo. Ganun talaga siya. Magkaklase kami noong high school. Pumasok kami sa North Capital Academy. Magkaiba ng course, sobrang competitive niya. Ayaw niyang maniwala na fights lang ang willpower at talent. Gusto niyang sumali sa combat department. Alas 8 na, bakit ka nandito? Gumawa ako ng cookies. Gusto mo bang tikman? O, bago ko nakalimutan, anong ability ang naawakin mo? Narinig mo na ba ang shadow pupil? Aray, para bang sasabog ang ulo ko sa sakit. Asa ba? Halali, humiga ka ng patag, tatawag ako ng doktor. Tulungan mo akong pindutin ang aking sentido. Mas mabuti na, okay na to, masahihin mo pa ang ulo ko, dahan-dahan lang. Nakapag-consume ka na ba sa Star Moon Club sa harap ng subdivision? Hindi naman masyado, ilang libo lang. Tumayo ka. Uwi na ako. Huwag naman, kanina kasi medyo natumba ako. Ang kakayahan mo sobrang kakaiba, walang trace. Easy, ang kakayahan ng mga supernormal ay dapat kakaiba at nagbabago. Pagkalipas ng Spring Festival, mga 10 araw, dapat na ba tayong pumunta sa special training camp? Ang Yunhai ang pinakamalaking settlement sa paligid. Ang mga instructor mula sa ibang settlement ay magdadala ng mga estudyante. Mas marami ang mag-enroll ngayong taon kaysa dati. Kuya Yuzi, ipinapakita ng detector na malapit na ang mutan. Kailangan ko bang mag-obserba ng sitwasyon? Hindi na, nakikita ko na ito. Kaya mo yan, Kuya Yuzi. Ang lakas pa rin ng kalaban. Kung first tier mid-level to, nasugatan na. Paalam. Layuan mo yang batang yan na si Jiang Yu. Narinig mo ba? Seryoso ako. Maaming kalokohan yang batang yan, araw-araw kayong magkasama. Malamang ibenta ka na, binibilangan mo ka ng pera. Tay, magkaklase lang kami. Magkaklase lang, nagkatabi na kayo sa kwarto.
Magkaklase pa rin? Kaninang umaga nung sinaktan ko siya, iyon lang ang sinasabi niya. Tay, huwag kang magalit. Maraming maliit na bisyo si Jiang Yu. Pero sa malalaking bagay, maayos siya at golden talent pa siya. Kung ganyan kalakas ang suntok mo ngayon, pag lumakas na siya sa hinaharap. Matatakot pa ba siyang manakit sa akin? Hindi mataas ang probability na magising ang Soul Master. Ang Soul Suppression ability mo ay top tier. Ito ang early cultivation experience ng dating War General. Pag-aalan mong mabuti sa panahong ito, huwag ipakala. Cultivation experience ng War General. Tay, saan galing ang material na ito? Tulong ni Tito Lee, walang problema ang pinagmulan, mag-practice ka ng maayos. Kung meron ako nito noon, baka 5th year na ako ngayon. Dowry ba ito? Ingatan mo lang. Tatlo. 2, 1. Tapos na. Sabi ko sa'yo, scam yung flyer na yon. Malaking kumpanya ang Chuyang Group, hindi nila kailangang mag-false advertising. Para na rin makakita ng mundo, at makakarinig ng paliwanag tungkol sa 5 subjects. Hello, papunta ba kayo sa exhibition hall? Dito po. High school students po ba kayong dalawa? Tama. May introduction ng bagong na supplements sa first floor exhibition hall. Tumutulong ito sa both academic at combat subjects. Kakaibang kabog ng dibdib, parang may nagmamasid. Ang higpit ng seguridad. Xiao Qiang, dito ka makinig. Mahal, bumili tayo para kay He. Naniniwala ka talaga sa mga yan. Sage, kunti lang ha. Tay, boring dito. Doon tayo. Esensya, malikot tong anak ko. Ang cute niya. Hi, ano ng pangalan mo? Kuya, ako si Songsin. Pwede mo akong tawaging Sinsin. Sabi ng kasamahan ko, na una kang nagpates. Susunod, papasok ka sa special training camp. Ako ay itinalaga bilang isa sa mga instruktor sa espesyal na kampo ng pagsasanay na ito. Magkikita pa tayo. Pwedeng bisitahin mo ako sa night patrol. Masaya akong makausap ang pamangkin ni General Lee. Ingat. Si Tiong Lee na madungis, si Denke na sunod-sunuran. Si Song Qing na mahinahon pero kayang pumatay ng mutan. 2 mukha ang mga superhuman. Sa likod, si Yuzi din na pumapatay ng mutan. Nasa shadow layer. Hello, may matutulong ba ako? Wala. Oas na. Oras na para mag-ehersisyo. Sama ka. Hindi na, Wu. Maayos na ang pag-develop ng Wandering Spirit. Matatapos din ang Hunter Breeding Plan sa 1.5 buwan. Inutos ni Boss Hao na ayusin muna ang stability control. Ano sa tingin mo? Yung Wandering Spirit na tumakas, malaki ang ginulo sa mall. Ang layunin natin ay makontrol ang mga mutan. Maiwasan ang casualties sa night patrol. Pero paang kontrabida tayo. Akala ko sekreto ang research. May permit ang Chuyang Group para bilhin ng gobyerno. Dapat alam ng Night Patrol. Pero parang may mali. May lap ang mga mutan. Masyadong mahirap turuan gamit ang laman. Nakaukit sa buto ang pagiging mabangis. Dapat sa Soul Seed magsimula. I record ang data. Bumalik ang doktor sa ika-siyam. Bantayan nyo dito. Ano tong lugar na to? Ang sikreto. Nakadaan din siya sa space. Silin mo kaya? Hello, Siyam. Sinaksak sa puso, dumudugo pa. May lason. Ang tindi. Lolo, may sasabihin ka pa. Fireseed, siya Fireseed. Ano iyang fire seed? Kung tatakas ang 12-12 ng mutan, siguradong magkakagulo. Ang ganda-ganda ng eksibisyon, bakit ganito na? Jiang Yu, takbo. May mga mutan sa gusali. Magbabayad na sana ako ng nutrient solution. Biglang umugong ang sirena. May mga mutan sa pinto. Yung naunang tumakbo, napatay. Nakakagulat talaga. Pwede pa ba akong mag-enroll sa Superhuman Arts? Nakalabas na kami. Masaya ka ba, Jiang Yu?
mag-organisa agad ng rescue team. Ang talim ng kanyang mga kuko. Sumugod pa sa apoy. Sino siya? May tao pa ba? Tara na. May bata ba? Una kong isasama ang mga bata pababa. Ang anak ko. Nawala ang anak ko. Kaya ba ninyo? May tubig dito, kaya pa natin sandali. Pupunta muna ako sa sunog para hanapin ang anak ko. Wala na yata tao. Tatay, nasaan si Jiangyu? Huwag kang magpanik. Tumawag si Liu Yuqiang. Sabi niya, dapat nakalabas na lahat. Nakalabas o hindi, dapat ang sinabi mo. Pupunta ako dyan. Kalokohan. Magulo diyan, dadagdag ka pa? Yaw, hindi na muna kita kakausapin. Sige, tumatawag si Jiangyu. Sasagutin ko muna. Hoy, Jiangyu, kamusta ka? Ako? Mabuti naman. Nasaan ka? Hindi ka ba galing sa sunog at mga mutan? Ah, okay lang. Matalino ako. Hindi ako nagmamadaling umuwi. Pag handa na ang hapunan mo, uwi na ako. Jiangyu, ano ba talaga ang ginagawa mo? Galing lang sa sunog, gusto ko ng beef salad. Yung Spider-Man ba yon? Ang tapang nito lalaki, gumamit ng superhuman powers sa gitna ng lungsod. Ang yabang, hindi ba siya takot mahuli? Tingnan ninyo, yung suot niya, parang Venom. Nga, Venom talaga. Woo, ang galing. Dapat kong i-video ito. Ako rin. Itigil mo ang paggamit ng iyong kapangyarihan. Ulitin ko. Superhuman, itigil mo na. May mga mutant na nakalabas. Ang target nila ay ang construction site doon. Hoy, bata. Timbangin mo muna ang sarili mo. Gusto mong mamatay? Ang bilis mong umiwas. Harangin mo pa. Harangin mo. Bata, pinilit mo ako. Apoy. Ito ay superhuman skill, kapangyarihan ng mga superhuman. Hindi mo ba alam iyon? Bakit ka makikialam? Pwede pa bang magsisi? Nagsisisi. Masaya na masaya ako. Anino na lumalamon. Maraming nasugatan at namatay sa pangyayaring ito. Hindi ba babasa 10 bata ang nawawala? Si Kuya Yuzi, siya ang nagdala ng mga bata pabalik. Ha? Ako ilang ngipin ang nabasag. Jiangyu, nababaliw ka na ba? Jiang, sabihin ko sa'yo, maganda ang white stockings. Pero mas may angas ang black stockings. Magkaiba ang dating. Tama ka. Pero sa tingin ko, yung katulad ni Yao Yao. Subukan mong ulitin. Anong nangyayari? Hindi tama. Dapat 35 minuto lang. Lampas 50 minuto na. Bakit umaandar pa rin? At wala ring signal ang cellphone. Bakit ang dilim sa labas? Dapat may ilaw sa loob ng tunel ng tren. Babala, sira ang tren. Emergency brake. Mamamatay kaya tayo rito. Buksan niyo lahat ang flashlight ng cellphone. Magdikit-dikit. Huwag kayong mag-isa. Hala. Tingnan ninyo. May bagay sa labas ng pinto. Polusyon na anino. Nabasa ko sa datos. Gawa ito sa purong polusyon. Napaka-agresibo. Mga may kapangyarihan, lumaban na. Protektahan ang sarili at ang katabi. Mga walang kapangyarihan, umatras at huwag magpatalon-talon. Sumunod kayo sa akin. Hindi pa sakop ng usok ang emergency exit sa dulo. Doon tayo dadaan. Hindi lang yan. May mas malaking anino akong nakita sa malalim na bahagi ng tunel. Parang ginawa ng aninong yon ang mga anino. Narating na nila. Handa na sa laban.
Kakaiba ang usok na ito. Mag-ingat. May mga nilalang na nakatago sa usok. Alam ko. Tingnan mo ang bangkay. Huwag hawakan. Kadiri, puno ng dugo. Manipis ang balat. Nahahawakan ng buto sa ilalim. Kakaiba ang hugis. Parang mutasyon ng mata. Normal na istasyon ito. Pero ang tagal ng paghinto ng tren. Kakaiba. Sinabi mo bang hindi ito aksidente? Sa palagay ko, nagsimula na ang pagsusulit. Pinagsama-sama tayong mga may malaking potensyal. Ginawang pagsusulit ang puting usok at mga nilalang. Baka sinusubaybayan ang bawat kilos natin. Jiang, sinasabi mo bang planado ito ng training camp? Malaki ang posibilidad na. Kung hindi magiging lohikal ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala, sundan mo lang ako. Sige, yaw-yaw. Gamitin ang soul-suppressing attack. Wala akong ganoong kakayahan eh. Ito ay mga serpent's eye. Ang pupil species na nabanggit sa data. Takbo na. Ako ang target ng mga serpent's eye na ito. Pumasok ka muna para magtago. Hindi ito shadow field. Nasaan ba tayo? Kakaiba dito. Parang isang baluktot na espasyo. May paparating na ibang species. Ang pangit naman nito. Ang pupil species ay mga subordinate ng mga shadow species. Kaya pala ako ang binabantayan ng mga ito. May mali. Hindi ko matanggal ang shadow cloak. Ang pupil species nest ay isang moon level, mid-rank forbidden artifact. Kapag pumasok ang mga transcendent na nasa ika, 4 na antas, matrigger ang mga patakaran nito. Lahat, handa na sa pagpasok. Unahin ang kaligtasan ng akademya. Opo. Hindi mabuksan ang pinto. Subukan ko. Hala. Mga tanga. Tumigil na kayo sa paghabol. Jiang Yu. Mag-ingat ka sa taas. Tamang-tama. Shadow Blade. Buwisit. Ikatatlo antas na ibang species. Gusto ba talaga akong patayin ng training camp na ito? Wala na akong choice kundi lumaban. Hala. Anong nangyayari? Nawala lahat ng senses ko. Teleportation. O na-disrupt lang ang mga senses ko. Jiang Yu. Nasaan ka? Lahat ng estudyante, lumapit sa loob. Mga may long-range abilities, manggulo kayo. Huwag mag-isa. Makakalabas din tayo dito. Salamat. Buwisit, may isa pang ika-3 antas. Ang pagdating ng Transcendent Real. Tapos na ang laro. Patayin. Lao Gu, anong ginagawa mo diyan? Tulungan mo sila, bilisan mo. Magtayo ng linya ng depensa. Suriin na mabuti ang bawat lugar. Sino sa mga kasama ninyong pumasok ang nawala? May nakakaalam ba? Si Jiang Yu. Wala si Jiang Yu. Naku, 5 tao ang nagkawatak-watak. Hanapin agad si Jiang Yu. Gamitin ang life detector para mag-sweep. Jiang Yu. Jiang Yu. Buti naman at ligtas ka. Bro Jiang, sa wakas nakabalik ka na. Sayang, hindi mo nakita si Bro Yuzi. Ang galing niya kanina.
Dinurog niya yung ika-3 antas na ibang species. Sa tingin ko, imposibleng kapareho natin ng edad si Bro Yuzi. Dito ko ay mataas na opisyal sa Night Patrol Division. Mas alam ko ang tungkol sa mga transcendent kaysa sa inyo. Noong una ay parang baguhan siya, pero sobrang bilis ng pag-unlad niya. Mas malamang na habang gumagawa ng misyon. Naakit ng kaguluhan sa Shadow Field. Makatwiran. At mas gwapo si Yuzi kaysa sa video. Yaw, ano sa tingin mo? Medyo gwapo. Gumagaling na ba ang mga sugat mo? Huwag ka nang magkasugat-sugat uli. Huwag kang mag-alala, gumagaling na. Huwag kang mag-alala, walang panganib. Jiang Yu, napakapangkaraniwan nito. Huwag kang mag-alala, ayos lang. Kumusta ka? Hindi mabigat ang polusyon, nalinis na. Nagbigay ng gamot ang doktor. Ikaw, Ako, ayos na ayos. Umuwi muna kayo at magpahinga. Umuwi ka at magpahinga ng mabuti. Mabigat sa katawan ang kakayahan mo. malubha rin ang mga sugat mo, hindi ka ba magpapahinga ng matagal? Jiang Yu, anong ikinagagalak mo? Kukunin ko ang building isa. Jiang Yu, nababaliw ka na. Huwag kang mag-alala, paano tayo maghahamon? May iwi ng training camp, halika. Dito na lang. Maaari akong umatak anumang oras. Kung dito tayo maglalaban, magkakagulo ang dormitoryo ko. Kuya Mu, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Isa kang pupil beer. Shadow Pupil, isang sanggay ng Shadow Beer siguro. Talagang kukunin ko ang building isa. Sino ang sumasang-ayon? Sino ang tututon? Ako si Son Hui. Ayon sa mga patakaran, kung gusto mong manirahan sa building isa, kailangan mong talunin ng harapan ang mga dating nakatira. Natutulog habang nakaduty. Paumanhin po, guro. Wala akong teachers, ye. Ano ang gagawin mo, estudyante? Ginagawa ng mga senior sa building isa ang mga dormitoryo. Nagmamalaki sa mahina. Hahamonin ko sila para sa aking sariling katarungan. Wala akong problema. Pumunta ako sa training camp para matuto. O matatalo ako ng mga naririto. Ang sarap. 100 lang naman, subukan natin ang 100 battles. Junior, sobrang yabang mo. Ayon sa patakaran, kapag nanalo, makakapagtira sa building isa. Yabang ba yon? Paghahanda na magkabilang panig. Sunod. Inaamin ko, malakas ang pisikal na katawan mo, pero malayo pa ang mga teknik mo sa pakikipaglaban. Ako ang pangatlo sa praktikal na kasanayan sa aming batch. 3, 2, 1, magsimula. Ang anggulo ng saksak ay pabilis pataas. Kailangan ng lakas mula sa baywang. Hindi dapat direktang salubungin. Dapat gumamit ng sidestep at kontrahin ang balikat. Aray, aray. Hindi komportable ang posisyong ito. Bihira ang pumasok sa klinik, pagkatapos lang pumasok sa kampo. Unang beses kong makakita ng 2 beses sa isang araw. Magpahinga ka muna dito ng ilang araw para gumaling ang mga sugat mo. Ayos lang, maliit na sugat lang to, hindi ako natatakot. Hahaha, mga seniors, nandito kayo para magreklamo. Anong reklamo? Nakita namin na malalim ang mga sugat mo. Hehe, huwag kang mag-alala, pag gumaling na ako, babagsak ko rin ang natitira. Para pantay-pantay kayong lahat. Ikaw pa ang umaaliw sa amin? Pero seryoso, paano mo nagawang hamunin ang buong building isa? Yung mga tunay na top students, hindi pa lumalaban ngayon. Mas trip ko lang mag-practice, yung pagpalit ng dorm, bonus na lang.
Jiangyu, yung video ng sunod-sunod mong laban kahapon. Buong araw sa campus forum, sikat ka na talaga ngayon. Okay lang. Parang tumaba ka na naman. Maghilamos ka na magsikiyo at kumain ng almusal. Pinabili ko kay Xiaopang ng extra. Nagagwes ang foam na second tier ka na. Totoo ba yon? Huwag masyadong maingay, wala namang dapat ipagmalaki. Baka sa huli, ikaw mismo ang mapunta sa mamutan. Halos gumaling na ang mga sugat. Mag-ayos-ayos ka na at umalis na. Bukas Lunes, opisyal na magsisimula ang klase. Pwede maghiwa ka ng peras para sa akin. Ikaw na ang gumawa. Pwedeng hugasan mo muna, balatan bago kainin. Naayos mo na ba ang dorm mo? Noong isang araw, sa building 21 ka dinala, puro babae doon. Kung hindi mo kaya ang mga top students, huwag mong ipilit. Teka, wala pang 3 o 4 na araw sa camp. Nagpalit ka na agad ng dorm. Hindi ka ba nahihiya? Ang ibig kong sabihin, tulungan kitang lupigin din ang girls' dorm. Ang sarap sa single room, ano ba iniisip mo? Ha? Ang ibig kong sabihin, kung hindi matapos sa building isa, may iba pang residente. Bakit mo ako sinipa? Trip ko lang. Tio Lu, Sinabihan kitang lumayo kay Yaw, ayaw mong makinig. Ngayon, bibigyan kita ng leksyon. mag-set tayo ng maliit na goal, abutin ang 50th birthday ni Tio Lu, tapos talunin siya. Sa klase ngayon, mag-usap tayo tungkol sa simula ng pagdating ng mga mutan. Noong una, kayang sirain ng bala ang mga first-year mutan. Pero ang presyo ng pagpatay sa kanila, ang polusyon, ang pinakanakakatakot. Ang anumang halaga sa pagpatay ng mutant, sapat para maging nakamamatay. 10th year ng New Era, North Capital Watch, South Capital Down. 2 first-level settlements, opisyal na itinatag. Gurusu, sa textbook, nakasulat na second-level settlement ang South Capital. Ano ang nangyari? Kaya pala, ito ang tunay na Great Sioux. Magandang araw, Guru Su, ako si Jiangyu. Kilala kita. Nung nakaraang araw, sunod-sunod mong tinalo ang mahigit 6 na freshmen. Kilala sa campus forum. Okay ka lang ba? Si Teacher Su ba ang nagsabi sa'yo? Hindi napakalalim ng mundo. Huwag masyadong mag-isip ano man ang katotohanan. Dahan-dahan tayong mag-adjust, magiging maayos din ang lahat. Tumaba ang hita, kailangan magpapayat. Bastos. Bro Jiang, dumating ka na rin. Kamusta ang progress mo at ni At? Sa galing mo, kailangan mo pa ba mag-practice na sparring kasama namin? Huwag kayong maingay, magkakaibigan lang kami. May nag-approach sa king instructor dati, may special arrangement daw. Jiangyu, lumabas ka. Dito ka mag-solo practice sa akin. Uncle Song, maraming nakatingin. Hahaha, anong kinakatakot mo? Magandang pagkakataon para magpakita ka ng maling halimbawa, atake ng buong lakas. Hayaan mo akong makita ang totoo mong kalagayan. Tingnan ninyong mabuti, maliban sa malaking agwat ng lakas o bihasa sa leg techniques. Huwag ninyong gamitin ang move na ito. Mukhang smooth pero maraming butas. Madaling makakuha ng counter-attack ang kalaban. Malakas naman ang lakas. Ilang araw lang ang pagitan. Ang bilis ng pag-angat ng lakas ng batang ito. Bagamat magaspang ang teknike, may sarili ng aura. Tumayo ng tuwid. Unang 2 araw ay adjustment period. Sa ikatlong araw opisyal na magkakaroon ng sectioning. Kung hindi makatiis ng 1 oras sa pressure. Ayon sa oras ng paglabas, muling bubuin ang klase sa combat training. SSS, ang bigat ng pressure. Pagkatapos ng sectioning, hindi lang 1 oras ang pagtayo. Lahat kayo ay may talent na 3rd year pataas, panging matatag na determinasyon. Ang makakapag-convert ng talent sa tunay na lakas.
Sige, hanggang dito na lang tayo ngayon. Ay naku, matagumpay na rin, Uncle Song. First tier awakening, second tier mutation, panging ang third tier. Ang tunay na transcendent tier. Ang core ng transcendent skill ay ang paggamit ng 100 units ng contamination para mag-perform ng 200 units at ito'y malapit na naugnay sa physical fitness. Dami ng energy at concentration ng willpower. Ito ay regular release ng 500 units ng energy. Nakakalat ang energy. Kaya lang patumbahin ang target. Parehong energy. Ang transcendent skill ay highly condensed, direktang double ang power. Talagang microcontrol ang galing ng ability ni 100 Battles. Uncle Song, hindi pa ganap na gumagaling ang mga sugat ko. Legal ba ang edad para pumasok sa factory? Mga superficial wounds lang, gagaling sa gabi, espesyal ang kalagayan mo. Dadaan sa espesyal na proseso. Kung gusto mong maging malakas agad, tiisin mo. Ano ba talaga ang training? Kasama ang mga second year students. Ang content ay tumakbo ng buong lakas pasulong. Ano ba yan? Oy par, bakit ka nakatayo? Tumakbo ka. Anong section ka? Parang hindi kita kilala. Special Training Camp, Section 1. Bagong pasok ka lang sa campus, pumunta ka na agad sa escape field. Baka may na-offend ka? Dito, tuloy-tuloy lang ang takbo. Hanggang sa mahimatay o makarating sa exit. Labanan mo rin ang masasamang hangarin sa paligid. Kaya mo yan, Junior. Mauna na ako. Mabuti at dumating ka. Ang hirap huminga sa lugar na to. Gising ka na. Ako si Yang Si, na-add na kita sa Wecha. Wala akong white stockings, di ko sinusuot sa trabaho. Di ka ba matatakot malaman ng jowa mo? Pwede kang kumuha ng isa sa kwarto ko, di kita makikita. Ubo diretso ka pa rin talaga. Tulad ng dati, G-Fluids. Pag natapos ang isang boot, pindutin mo yung buton sa tabi ng kama para tawagin ako. Jiang Yu. Xiao Pang, bakit ka nandito? Nung inilabas ka ng stretcher, may estudyanteng kumuha ng litrato at pinost sa forum. Inaakala ng lahat nag-away ka sa mga second year. Di kita mahana. Aya naisip kong nasa klinik ka. Hoy, anong gagawin mo? Di pa tapos ang IE mo. Mas comfortable matulog sa dorm. Tito Song, gusto ko sanang magtanong tungkol kay Emersu. Yung itinuro niya sa unang klase pagpasok sa kampo. Hinabol ko pa siya para magtanong ng ilang beses. Si Emarsu? Naging estudyante ko rin siya noon. Noon, sa unang klase, diretso siya nagpakita ng malaswang litrato at video na may dugo. Kasama na ang kasaysayan ng supernatural. Mas matindi ang epekto noon kaysa ngayon. Abutin ka ng 3 araw na bangungot pag-uwi. Ang tindi. Pinalambot pa pala ngayon. Mas mahirap pala ang daan patungo sa supernatural kaysa sa inakala ko. Akala ko dati, tulad lang sa mga nobela. Upo ka lang, hihigop ng spiritual energy, tapos lalabas ka na. Ikaw ngayon, second stage na. Malayo na ang agwat mo sa mga kapareho mo ng edad. Huwag kang magmadaling umakyat ng stage. Pagtibayin mo muna ang pundasyon. Kung pipilitin mo, malaking problema ang abutin mo sa huli. Tito Song, bakit Night Patrol Department ang tawag? Di mo dapat malaman yan ng maaga. Baka magulo ang isip mo at magkaroon ng inner demon. Sige, naiintindihan ko. Pero huwag mong isipin makakalihis ka ng usapan. Di maganda ang manloko ng sugatan. Aalis na ako. Sugat para sa sugat, agad na paghinto sa pagkalugi. Ang ganda ng desisyon. Tito Song, sino po sila? Mga estudyanteng kasama sa misyon, Kuya Jiang. Lanan.
Ako si Yangsi. Ikawalong beses mo nang itinanong to. Mahirap ba tandaan? Ahahaha. Suot mo sarili mong damit, halos di kita nakilala. Hindi maganda yung suot mo. Sakay na, alis na tayo. Dito Song, ano ba talaga ang detalye ng misyon? Sa Western District 2 ng Yunhai Settlement, Shadow Layer, may mga bakas ng aktibidad ng Blood Species. Ang target ay linisin ang Blood Seed na ito, o ang isang Fallen na may kakayahan ng Blood Seed. Second stage early phase. Maaring may dalang ilang first stage familiars. Susunod, People's Car, maghanda na sa pagbaba. Pasensya, hindi pa ganap na gumaling ang mga sugat kahapon. Antok na antok agad pagkasakay, punasan mo na lang. Magme-message na ako kay Luyaw Yaw. Baba na rin sina Instructor Song. Sumunod sa akin, may bahagyang pagsikip at pagtanggi sa Shadow Layer. Huwag lumaban, ipinapakita ng detector na nasa compound ang Blood Seed. Pero hindi eksakto hanggang metro. Oras ng subukin ang natutunan nyo sa eskwela. I-record ko ang performance nyo sa recorder. Mukhang kalmadong naglalakad si Jiang Yu. Pero matalas ang tingin tulad ng agila. Palaging nagsusuri sa mga kanto. Madilim na sulok, at lahat ng posibleng taguan ng mga mutan. Ang pagiging alerto at obserbasyon niya ay higit sa ordinaryong bagong estudyante. Doon, Bro Jiang, may mutant nga. habulin. Uncle Song, tumakas na kaya yung second stage Blood Seed? Mababa ang sansa. Malakas ang teritoryo ng mga mutan. Okay lang kung hindi tumakbo, ako na. Ako na bahala, halos tapos na ang misyon. Gemem. Pwede ko bang hipuin? Pwede bang tignan? Bastos ka talaga. Gusto mo bang i-report kita sa harassment? Biro lang. Tingnan mo kung gusto mo. Pangit na mutasyon. Malambot at maliksi, medyo cute. Bakit may hawak ka pang isa? Mas mabuti ng fresh kaysa patay, tatagal to ng 10 tandang bawas 20 minuto. Itapon mo na, walang silbi. Ang mga martial arts sa eskwela ay para lang sa pampalakas ng katawan. Walang silbi sa mga mutant. Nakita ko na ang kakilakilabot ng mga mutant at ang sakripisyo ng mga Night Watchers. Alam ko rin na lang kakayahang maging supernatural. Gaano kahina sa mundong ito? Anong nangyari? Wala, napansin ko lang na okay ang lagay mo nitong mga nakaraang araw. Parang hindi ka lang nakaranas ng pangan. Sumunod ka sa akin at huwag magpaligaw-ligaw, tatawagan ko ang Night Watch Department. Malapit sa coffee shop sa Yunhai City Hospital. May blood type mutant ng maatake sa mga tao, kailangan agad ng suporta. Ang sakit ng ulo ko, ang init ng kamay ko, parang nasusunog ang dugo ko. Ang kati ng katawan ko. Marami pang tao ang biglang hinimatay dito, mainit ang katawan. May lumalabas na pulang guhit, parang hemolysis syndrome. Magpadala agad ng rescue at medical, huwag lumapit ang lahat. Mabilis ang lumikas, may kontaminasyon ng dugo dito. Malawakang pagsabog ng kontaminasyon ng dugo sa Cloud Sea Settlement. May posibleng aktibidad na mataas na antas na blood species. Ganito ang anyo at pag-atake ng mga mutant. Jiang Yu, salama. Walang problema, umuwi ka na, magulo ang Cloud Sea nitong mga nakaraang araw. Mag-imbak ka ng maraming supplies. Alam ko, mag-ingat ka rin, salamat sa pagpapakita sa akin. Kahit hindi ako maging supernatural, ipagtatanggol ko ang sarili ko, para hindi maging pabigat sa iba. Ganun nga, isasama kita hanggang sa kanto. Matigas pa rin, hindi masukat ang talim. Bakit nanginginig ang shadow layer? Ang bilis. Kakaiba ang lakas nito. Ang baywang ko. Patayin. Sarap, halos 200 na ang shadow points. Alis na, kakatapos lang ng masayang pagpatay.
Ang Shadow Tide ay hindi isang araw lang, kailangan magpalitan sa labanan. Ahwi, Brother 2, Laoshang gising. Kontaminasyon ng dugo, mabilisang umalis para magpagamot sa tunay na mundo. Pair. Hindi ka maganda ang pakiramdam. Medyo mahina at nahihilo. Tulong, may scavenger na kontaminado ng dugo dito. Mag-ingat sa pakikipag-encounter sa blood species para maiwasan ang kontaminasyon. Ang kontaminasyon ay maaring may tago. Baliin ang mga limbs at dalhin sa pinakamalapit na Night Patrol Department. Natagpuan ang bakas ng mutan sa East Zone 2, agad na pumasok sa loob ng bahay ang mga mamamayan. Isantabi muna ang mga lugar ng libangan. Takbo, may blood species sa West Wind Road. Mayon din sa East Wind Road, mabilisang tumakas. Naku, isa sa silangan, isa sa kanluran, nalito ang mga tao sa daan. Huwag lumapit, tulong. Ang linyang ito ng dugo ay maaaring sumipsip ng dugo para sa enerhiya, mapabilis ang paggaling. Magagamit sa shadow layer at tunay na mundo. Sakto, pandagdag sa shadow form. Dumating na ang Night Patrol Department sa East Zone 2, isara ang mga bintana at pinto ng mga mamamayan. Kung hindi ka sasagot sa tawag, magpapadala na ako ng tao para kunin ang bangkay mo. Agad na bumalik sa subdivision. Mas malala ang pagbabago ng blood species kaysa sa iniisip mo. Kahit ang third year ay mahirap makaiwas sa kontaminasyon ng dugo. Ang malubha ay maaring maging mutan. Huwag mag-alala Uncle Lee na ang dami ng blood species. Hindi ito biglang lumitaw, di ba? May mga na-cure na kaso ng kontaminasyon kamakailan. Ang kontaminasyon ay nakatago ng higit sa kalahating buwan. May 8 na-cure na kaso. May isa bang nagngangalang dengue? Ang anak ng babae ay dating may hemorrhagic syndrome. Nasa listahan talaga ang anak na babae ni dengue. Isa pa sa 3 may pinakamalalang sintomas. Huwag mo nang intindihin ang mga ito. Tiyaking mabubuhay ka lang. Ang Shadow Demon race ay dating pinakamataas na lahi sa Ibis. May potensyal na maging isa sa 3 diyan kasama sina Ancient Demon at Soul Demon. Ngunit biglang nagkawatak-watak sa isang gabi, hindi alam kung bakit. Si Uncle Lee talaga namang nasa lahat ng lugar. Gurusu, May kulang ang klase kamakailan. Maagang praktikal na pagsasanay, may kalamangan at disbentay. Sa edad mong to, mas mahalaga ang matibay na pundasyon. Noong kabataan ni na Henel Lee at Inspector Lu, tinuruan ko sila ng supernatural history. kaya pala. Napala Ginoong Su, yung totoong kasaysayan na sinabi niyo noon. Malalaman mo yan pagkatapos ng third stage. May bangungot o kabalisahan ka ba kamakailan? May abnormal na pagbabago ba sa katawan mo kapag ginagamit mo ang kakayahan? Wala naman. Medyo masama lang ang tiyan, constipated. Ginoong Su, Yung pagbabago ng mata mo, hindi yun abnormal na pagbabago. Ara na, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa pagpapalakas ng pundasyon. Okay ka lang ba? Hapon, pinakita sa akin ni Sofia ang ipinost mo sa social media. Doon ko lang nalaman na binlock mo ako. Anong nangyari sa'yo sa Yunhai? wala naman. Nanakawan lang ng account kahapon. May iniisip ka? Nahiya ako ng sobra, syempre may iniisip ako. Noong bagong pasok sa kampo, munti ko nang talunin ang mga first year. Ngayon, daan-daan na ang friend request ko. Nakakainis, wala na akong mukhang maihaharap. Unang tanong pa lang, pangalan ng guro sa Supernatural Basics. Seryoso ba tong tanong na to? Genyo, kamusta ang exam mo? Ang tapang mo talagang isulat. Lahat ng alam mo isinusulat mo. Hindi ka ba natatakot na makita ng mga nasa taas? Sa exam paper, sabi isulat ang personal na karanasan at pakiramdam. Huwag puro pagpatay ng mga mutan. Salamat Uncle Song. Sa susunod, isusulat ko rin kayo sa essay. Huwag mo akong idamay. Kumain ka ng maami, magkakalakas ka mamaya. Praktikal na pagsusulit. Uncle Song, babatuhin mo ba ako? Hindi ako, at hindi rin sina Uncle Lee at Uncle Lu. Ang eksaminator na ito ang pinakamainam na tao para matutunan mo ang supernatural techniques. Pagkatapos kumain, sumama ka sa akin. Masyadong maliit ang Yunhai para sa'yo. Papasok ka na sa kolehiyo. Magagandang pagpipilian ang Bidu, Lingdong at Changyang. Personal kong iminumong kahi ang Bidu. Doon ako nagtatrabaho ngayon. Maalagaan kita. Brother Fang, unang beses pa lang nating magkita, bigla naman to. Dati akong estudyante ni General Lee. Noong panahong yon, muntik na akong mahulog sa abis. Siya ang sumalba sa akin. Kaya nararapat lang na tulungan ko ang kanyang mga kapwa kabataan.
Marami talagang mabuting ginawa si Uncle Lee noong kabataan niya. Yung pagiging isang privileged second generation na hindi ko naranasan sa nakaraang buhay. Naranasan ko na lahat sa buhay na ito. Ang pagiging supernatural ay hindi lang tungkol sa labanan, kundi sa pakikisama. Hindi mo kailangang magmadaling magdesisyon. Hindi mo kalubusang naintindihan ang mga nilalaman ng training camp. At noong kabataan ni Liz Hanjiang, marami siyang nagawang kaaway dahil sa pagiging mapuso. Kung pupunta ka ng maaga sa bidu, madali kang mapupunan ng iba. Hintayin muna natin ang tamang pagkakataon. Kapag pumunta ako sa Beidou, hindi ba ako huhulihin at bubugin ng mga tao? Hindi ka mamamatay, may talino ka sa langan ng Shi. Mag-research ka ng mga kaugnay na materyales at magsanay na madalas. Babalik ako pagkatapos ng 2 buwan para suriin ang antas mo. Tandaan, ang iyong Shi ay may sariling anyo na. Pagbutihin mo ito. Sa hinaharap, ang iyong tagumpay ay hindi bababa sa akin. Pangalan, Jiang Yu, edad, 17 taong gulang. Antas ng pagsusuri ng determinasyon. Ginto, hindi kilalang Jing, posibleng ika-8 baitang. Ito ang video noong nakaraang taon nang umupo si Brother Fang. Ang isang mandirigma ay mandirigmang lumalaban para sa bansa at para sa mga tao. Naging supernatural sa pagsusuri ng kakayahan sa edad na 18, nakabuo ng Shi sa edad na 20. Nakaunawa sa pagiging detalyado. Nagtapos ng kolehiyo sa edad na 22, pangalawang baitang, nakaunawa sa supernatural na kasanayan. Noong mga panahong iyon, puno ako ng sigasig. Nawala ang kakayahang narete bilang pinakamataas. Mula sa hinahangaang henyo, biglang naging isang taong walang kakayahan. Noong mga panahong iyon, umiinom ako para kalimutan ang problema at sumuko sa sarili. Kahit naisip ko na ako ay isang walang kwenta. Ang Night Patrol Department ay hindi na nangailangan sa akin. Si Brother Fang pala ay may ganitong nakaraan. Mula sa henyo naging taong walang kakayahan, ang epekto nito ay napakalaki. Gusto mo bang subukan? Maaari bang maibalik ang sobrang paggamit? Siyempre. Ang paminsan-minsang bahagyang pag-overuse ay talagang nakakatulong sa pag-ipon at pagpino ng Shi. Walang permanenteng epekto. Kaya mo pa ba? Maaring mas masakit ang susunod. Walang problema, basta walang permanenteng pinsala, makakabawi ako. Inumin mo ito. Kamusta? Ang sarap. Bahagyang naging mas malakas ang mga kakayahan ng katawan, malaking pagtaas ng Shi. Talagang angkop ang gamot na ito para sa mga nasa pangalawang baitang. Kung palalakas ako araw-araw sa ganitong paraan, mabilis ko nang maiipon ang sapat na Shai, di ba? Nangangarap ka. Ang mga instrumento at gamot ay sa pilitang pinipiga ang Shi sa loob ng katawan. Ang kalidad ay malayong mas mababa kaysa sa nabuo sa totoong labanan, at ang gamot ay sumisira sa katawan. Kailangan mo makahinga ng hindi bababa sa hatiwan hanggang isang buwan, maliban kung hindi mo pinapansin ang paghina ng katawan at pagbawas ng haba ng buhay. Kung hindi, huwag mo pinatutuloy inumin. Paano kung hindi ako takot na bumaba ang haba ng buhay? Jiang Yu, salama. Walang anuman, swerte lang at nakahabol ako. Sundin mo agad ang sinabi ng atin na Night Patrol. Bumili ka ng kahon ng gamot para sa polusyon, inumin mo at magpahinga ng ilang araw sa bahay. Alam ko. Ikaw din, mag-ingat ka. Tol, magparehistro muna tayo ng impormasyon mo. Susunod, sumama ka sa opisina para sa detalyadong record. Nga pala, yung 2 second-tier blood species, priority ang task point sa'yo. Pangalawang blood species na to, mutated scavenger din ba? Malamang, madalas na ang mutation incidents sa paligid ng Cloudsia, at mas tusong to kaysa sa nauna. Estudyante ka ng training camp, 17 anyos ka pa lang, kaya mo na mag-isa sa second-tier blood species. Swertihan lang. Na pala, nakakolekta ako ng kaunting dugo ng pinatay ko ang blood species. May lugar ba kayong nagre-recycle ng mutant materials? Meron. Labas, kaliwa, material recycling area. Ayos! 2 second-tier urgent task. Ang maganda, mas mabilis to kaysa sa ordinaryong tasks. 2 urgent task na lang. Kumpleto na ang points para sa notebook. Libre ako. Gabi, nandito ako. Pinapasunod mo sa akin si Jiang Yu. Para ma-expose agad siya sa mga bagay sa North Capital. Nakita mo naman ang talento niya. Golden willpower. 17 anyos pa lang, nagamit na ang Shi. Huwag sayangin ang ganitong potential. At yung malaki sa North Capital, lalong nagiging aktibo. Maapektuhan din ang Cloudsia. Mas maaga siyang magsanay sa'yo. Mas may kakayahan siyang protektahan ang sarili. Pwede ko siyang turuan. Matindi ang paan ko ng pagsasanay. Baka hindi niya kayanin. At yung mga dating kaaway mo, kung malaman nilang may connection siya sa'yo, siguradong haharapin siya ng problema. Kung kaya niya, sanayin. Kung hindi, wala siyang kapalaran. Tungkol sa mga dating kaaway, oras na para tapusin ang mga nangyari noon. Babantayan ko ang North Capital.
Ang target na malaking yon. Malamang konektado sa Abyssal Rift. Ang nangyari sa Changming 7 taon na ang nakalipas. Hindi na dapat maulit. Bakit ka nandito? Di pa nawawala ang side effects ng Boiling Blood Potion. Hindi. May dala akong maganda. Napatay ko ang 2 second-tier blood species, nakakolekta ako ng dugo. Tingnan mo kung makakagawa ka pa ng boiling blood potion. Napakadalisay ng dugong to, mas maganda kaysa sa huli. Pwede kang makagawa ng 3 boat ng Boiling Blood Potion. Pero paano ka biglang naging ganito kagaling? Nakakapatay ka ng mag-isa ng second-tier blood species. Walang problema. Talento ko talaga. Napala. Nandito na ako. Umupo ka. Gusto mong matuto ng supernatural skills. Pero hindi basta-basta matututunan yan. Kailangan munang matatag ang pundasyon ng Shi. Sinabi na sa akin ni Fang Qiangyang, magaling ka sa paggamit ng Shi. Lalo na ang pagbalot at pagkantado. Maaari niya itong ituro sa'yo. Umayag si Kuya Fang naturuan ako. May utang na loob siya sa akin. Pero babala lang, mahigpit siya. Mahigpit ang paraan niya ng pagtuturo. Hindi ako takot. Basta lang lumakas, kahit anong hirap kakayanin ko. Ayos, parang ako noong bata pa. Agay, ubisin natin to. Sasabihin ko sa iyo ang pangunahing prinsipyo ng mga kasanayang supernatural. Sabi lang, pangalawa mo na itong pagligtas sa buhay ko. Na, bakit ba ganun ka pareho? Baka gusto mong ipaghanda ka ng tatay mo ng mga pangdepensa. Hindi naman palaging may supernatural na darating agad. Hindi na kailangan. Kumusta naman si Yao Yao sa training camp? Ganun pa rin pagkatapos ng training diretsyo sa dorm. Medyo bihira lang siya tumuloy sa akin. Para akong may masamang balak. Ang ganda. Wala pa akong 2 buwan bago ang college entrance exam. Mag-focus ka lang sa pag-aaral. Hindi naman araw-araw may aberya. Kung nalaman ko noon na may kakayahan ako, makakasama ba ako sa inyo sa training camp? Siguro. Pero ngayon, mag-aral ka mabuti. Aalis na ako. Baka pagdating ng mga magulang mo, makita nila ako dito, isang lalaki. Baka magkamali ng akala. Alam mo naman ang ugali ko. Hindi na kailangang subukan ng paulit-ulit. Ako, hindi ko lang matanggap. Si Lu Yao Yao, meron siyang lahat. Magaling, maganda, gusto siya ng lahat. Sabihin mong naiinggit ako, pero hindi ko talaga makalimutan. Simula ng araw ng pagsusuri sa kakayahan, magkaiba na ang mundo namin. Binata, may kontaminasyon ng dugo sa kalyeng ito. Pwedeng pumasok, hindi pwedeng lumabas. Mag-ikot ang mga Night Watcher para magsuri. Anong Night Watcher? Ang laki naman ng habang ng Night Watcher Department. Nakakatakot ang mga aberya. Sa Zheyu Community, ilang kilometro ang layo. Noong huling pagsusuri, bigla na lang may nagwala. Tinapon ang isang malakas na lalaki ng 3 metro. Nabali ang buto. Kung kunti lang ang dumating, hindi makokontrol. Manong, Night Watcher din ako. May importante akong lakad. Huwag kang magpalaboy-laboy diyan. Malala ang kontaminasyon ng dugo ngayon, bumalik ka na sa training camp. Isang pagsusuri lang, hindi naman kailangan personal na dumating si Tito Lu. Naglalaro ng shadow clone dito. Isang shadow rank holder. Ang kontaminasyon ng dugo sa Yunhai, ikaw ang gumawa. Ilan ang inosenteng ginawa mong mga blood seed? Hindi ako ang gumawa. Wala akong kinalaman. Kuya Yuzi, ganyan ka ba kadalas magsalita kapag namhuhuli ng aberya? Lumapit ka, wala na akong lakas. Bakit hindi mo ako patayin? Marami na akong pinatay. Ano ang iniisip mo? Lakasan mo lang, at mababali. Patayin ang isa mong katawang duplika. Ang kasalukuyang ikaw ay hindi na ang siyaok-siyaw na nakilala ko. Bakit hindi ka umiwas? Dahil magkaibigan tayo, kaya ka nagdududa at nag-atubili. Hanggang sinubukan mo pa akong papanumbalikin. Sa susunod, huwag ka nang mag-atubili. Feng siyaok-siyaw. Ito pala'y mahinang duplikang walang life bar. Nawala ang bakas. Sir, nakita po namin mag-isa kayong kumakain. Ito po ang maliit naming handog. Kasalukuyang may epidemya ng dugo sa Yunhai. Sabi-sabi raw vampira o zombie. Kaya ginawa namin itong manika ng pari, para sa swerte at pananggalang sama-sama. Salamat. Tatay, gusto ko rin ng manikang yon. Hindi kagandahan ito kaysa sa kay kuya. Sige na hihi, kumain ka muna. Pagkatapos, dadalhin kita ng tatay sa claw machine. Heto para sa'yo, bunso. Nakakahiya naman. Salamat, Per. Salamat, kuya. Walang anuman. Parang nakita na tayo dati. Baka minsan lang tayo nagkasalubong.
Ang talino mo talaga, Feng Xiaoxiao. Gagamitin na ng Yunhai ang in-upgrade na detection equipment para mas tumpak na masuri ang dugong kontaminado. Ayos. Palaging nakakalusot dati sa pag-check. Makakahinga na kami ng maluwag. Itong nakaraan, dahil sa kontaminasyon. Hindi makapasok sa trabaho, hindi makapag-aral. Identity verified. Mission accomplished. Points reward will be issued within 12 hours. Ang tapang ng kuya na to, araw-araw tumatanggap ng tier 2 missions. 4 na araw na siyang nasa shadow layer ng mahigit 10 oras. Hindi ba siya natatakot makontaminate? Grade. Pair. Malalim na sa buto ang kontaminasyong yan. Sa ganyang dalas ng papatay, madali kang magkaproblema. Salamat sa paalala. Ate Yang Si, sa susunod, huwag ka sanang magsuot ng ganyan. Hindi maganda ang dating. Okay lang, hindi naman ako magpapakita sa iba. Sa harap na lang ni Yaw kita pagmumukhaan nito. Ano, okay ba? Huwag mo na akong buluhin, may mangyayaring masama. Gusto pero takot. Halika, humiga ka, iche-check kita. Hintayin pa ang resulta, pero base sa curve, napakagaan ng kontaminasyon. Hindi ka anong magaan, wala talagang kontaminasyon. Mataas ang level ng talent ko. Isang tier 2 na dugulang yan, hindi ako kayang saktan. Baka ikaw ang bagong ulap na talent na lumabas ngayong taon. Ano lang ulap-ulap, ginto ang talento ko. Guro, Xiaozi, abala ka? kakalabas mo lang sa laboratorio. Kaklas ko si Jiang Yu. Kumusta, Guru Zhao? May kasama pa ako. Una na ako. Siege, guro ko si Zauki. Siya ang gumawa ng Wasp Blood Potion. Tumulong lang ako sa detalye. Baka naman. May nakakatakot na sigaw ulit sa medical building. Daw nasa libingan, mabigat ang yin energy. Liu Qiang, nagsisinungaling ka na naman. Nabibigyan tuloy ako ng chismis. Uwi na ako sa dorm kung di mo ako papansinin. Dito na ako matutulog. Kahit saan ka matulog, huwag mo lang dudumihan kwarto ko. Ngin, Sorry, biglaan kasi ang dating mo. Nakakandado ang bintana, paano ka pumasok? Sorry. Ano bang sinasabi mo? Epektibo ang gamot na to. Ito gamit ko nitong nakaraang araw. ilang araw mo na ginagamit? Kailangan ng 1 linggong pahinga to, bakit hindi mo sinabi? Masakit? Medyo. Mas masakit ba to? Kaysa lokohin ni Feng Xiaoxiao. Biro lang para gumaan ang pakiramdam. Umupo ka ng maayos kung walang aberya. Mahirap na nating makita si Xiaoxiao. Ano ibig sabihin? Si Xiao. Paano nangyari? Bumalik ako sa Yunhai para imbestigahan ng bloodline contamination. Napansin ko na kakaiba siya. 3 araw ang nakalipas nang kumpirmahin ko identity niya. Special species ang involved, hindi normal ang sitwasyon. Masyadong malalim ang paghihinagpis niya, baka nagsisi. Pero wala nang atrasan. Unang 2 stage, pundasyon. Ang 3 order ay ang oras upang magsanay ng mga pambihirang kasanayan. Shadow Claw at Shadow Blade pa lang meron ako, basic forms. Kulang sa burst damage kapag kalaban ko pantay, tagal ng laban. Shadow Assault lang magagamit. Nakakuha lamang ng mga resulta. Pumatay ka ng 12 hayop. 0 ang contamination value. Hindi lang contaminated sa pagpatay. Normal na tao, may emosyon, contamination value 1/5. Bakit wala ka? Pwede bang ako'y isang santo? Mas mataas ang talento. Mas malakas ang kakayahan laban sa polusyon. Kapag ikaw ay may gift, tinawag ako ni Fang Qiangyang papuntang dito. Hindi ka babalik agad, magsanay ka muna ng maayos. Kapag nasa kolehiyo ka na, gagawan kita ng detalyadong plano sa pagsasanay. Nakuha ko, Tito Lee. Akala ko pangkaraniwang technique lang. Akala ko magbibigay si Tito Lee ng shadow technique. Pero pangkaraniwang technique pag sinama mo. Baka may sorpresa. Isinaalang-alang ang pisikal na kondisyon ko kaya ito pinili. Kamusta? Ako si Fang Qiangyang. Ito ay kubo na gawa sa apatie metal kinggang. Napakatigas, ang ordinaryong baril ay puting marka lang ang may iwan. Whirlpool, pinagsama ang potential at polusyon. Parang buhawi na pumapatay, sinasabi ko lang. Huwag kang mag-isip na masama, sino ba ang may alam kung maasahan sila? Kapag lumala pa, tapos na, alam ko. Sabi ng doktor, epektibo ang unang 2 blood source potion. Pagkatapos ng ilang araw na pagaling, tamang panahon para sa pangatlo. Kung mamintis ngayon, kahit hindi lumala, hindi naganap na gagaling. Walang hustisya ang langit, ang masasama ay hindi pinaparusahan. Ang mga masisipag na mamamayan pa ang pinahihirapan. Hauzi, alam mo ba kung saan makakabili pa? Kung wala talaga, subukan na lang natin ang ibang paan. Ang blood source potion ay original na gawa ng Chuyang Group. Mababa ang produksyon, tapos nagkaroon sila ng problema. At mas kaunti ang nangangailangang pasyente. Swerte mo na nakakuha ka ng 2 bote. Maaming gastos sa paggamot ni Xiaofeng. Ako na ang bahala sa pagkain. Meron pa akong 10 piso. Kung kailangan mo, ipadala mo ang account number mo. Sa mga taong ito, ikaw lang ang tunay na kapatid. Hindi na sayang ang pagiging ninong ni Xiaofeng. Boss, hindi ba masyadong malaki ang galaw natin? Mahigpit ang bantay ng Night Patrol Department ngayon? Alam ko na. Pupunta na ako, malapit na. Ang anino sa dingding na ito, hindi ba masyadong madilim? Li Xiaodi, estudyante ng training camp. Sino ang nagdala sa kanya dito?
Kuya Hu, ako, bigla siyang sumulpot nang magdala ako ng blood food. Natakot ako na maingay at may dumating, kaya itinali ko siya, tanga. Kuya Hu, ano ang gagawin natin ngayon? Hindi pwedeng patayin, hindi rin pwedeng pakawalan. Baka gawin natin siyang kasama natin, maging kin. Tiyak na hindi niya tayo ilalantad. Sa tingin mo hindi malalaman ng training camp, sundan ang kanyang mga galaw. Ilan sa atin ang makakatakas? Kukontakin ko ang boss. Sinabi ng boss na siya mismo ang makukonvert sa kanya. Ayusin niya ang sa night patrol, tuloy pa rin ang party. Sabayan mo akong magdis pag nanalo ka. Isang kondisyon ang igagrant ko. Pag natalo, bigyan mo ako ng isang pirasong karne. Sino? Sino ang leader ninyo dito? Tol, papunta na ang leader namin, umalis ka na ngayon. Parang walang nangyari, okay? Patayin siya. Ay nako, nawala ang mga blood food, bakante na rin ang kulungan. Mga pagkain, oras na para kumain. Lahat attack, may 4 tayong second tier na malakas. Kaya nating ubusin siya, may 3 pang second tier, kapit lang. Hinila kami palabas ng kulungan. Ang pirasong kaniko, kinain ng halimaw. Buti na lang dumating agad si Yuzi. 10 segundo pa, patay na ako. Ang mga nangyari sa Yunhai nitong 2-3 buwan. Laging may kinalaman si Yuzi. Ate Yangsi, may tanong ka pa ba? Wala na, magbihis ka na agad. Pwede mo nang dalhin ang potion sa dorm at inumin mag-isa. Hindi na kailangan pang mag-monitor sa machine. Mas comfortable para sa akin ang machine. Siguro mas comfortable kasi nakikita ang white stockings ko, no? Gusto ko lang talagang maging malakas. Huwag kang mag-alala, hindi ako nag-record. Ay, mali, nag-record pala ako. Sa susunod, dalhin mo ang 20 buot na heart blood ng blood seed. Kung hindi, ipapadala ko kay Luyaw Yao. Anunsyo ng Night Patrol. Ayon sa inspeksyon ng Night Patrol, kaninang 6 AM, nahuli na si Liu, tagapagdala ng espesyal na blood seed. Paalala sa publiko, maaring may iba pang may blood seed rank. Huwag maging kampante. Aksidenteng nakakita ng blood seed rank crystal mula sa shadow layer. Pagkatapos sumipsip, lumakas ang kapangyarihan, nag-develop ng mga follower at nagkalat ng polusyon. Sa mga mataong lugar tulad ng palengke at mall. Parang ilang taon na ang lumipas, kahit ilang buwan lang. Maingat ang plano mo. Sayang, may isang bagay kang nakalitaan. Anong nakalitaan? Siyempre, maingat ako sa bawat hakbang. Hindi mo isinaalang-alang ang perception ng shadow system. Simula nang magmanman ka sa labas ng pabrika, ang Night Patrol. Special na shadow seed, kaya pala instinct kong tumayo. Noong una, pinaghihinalaan lang kita. Hanggang sa nagbago ka bilang expert, nag-ayos ng death scene ng estudyante. Saka ko napatunayan na ikaw ang mastermind. Sana isinisi ko ang kasalanan kung hindi mo tinawag ang Night Patrol. Matagumpay sana ang plano ko. Ginamit mo ang buhay ng ordinaryong tao para makaligtas. Yan ba ang plano mo? Ang mga follower na kinenvert mo. Ano ang halaga ng isang nadumisang inosente? Matira ang matibay, ganyan talaga ang mundo. Kung hindi para protektahan ang pamilya, bakit pa ako mag-ingat ng ganito? Ano naman kung may espesyal na lahi ng anino ka? Kahit malapit ng mamatay, kaya kitang isama sa hukay. Impossible. Pangalawa ka lang, paano ka may ganitong lakas? Bitawan mo ako. Ligtas ang pamilya mo, lilitisin ng Night Patrol. Pero dapat mong bayaran ang kasalanan mo. Gets ko na. Pakiusap lang, huwag mong sabihin kay Hihe. Ang ginawa ko. Bata pa siya. Jiang Yu, nasaan ka na? Nahuli na ang target dito. Ang galing. Kung hindi dahil sa mabilis mong paghabol. Malamang nakatakas na to, na itapon na namin. Tapos na, di na to makakatakas. Ang galing mo. Kaya mo pa siyang talunin mag-isa sa shadow layer. Nga pala, ang lang dito ako? Hula lang. Kailangan niya ng pamilyar na lugar para huminga.
Hindi ka madaling hulihin. Halos patay ka na, wala nang saysay ang paglaban. Alam kong nakakapag-anino ka. Aray, Anong nangyari sa'yo? tulungan mo ako. Huwag kang makialam. Medyo masakit. Punasan ang mga hindi bumalik. Sapat na ang oras mo para makipagkwentuhan kay Denke. Umalis ka na, ipagkakaloob ko ang buhay mo. Ayan ang bloodline seed na hadlangan ang pag-anino. Apusin mo siya. Gustong mamatay? Umalis ka sa harap ko. Nasa likod. Pagkatapos ng college entrance exam ng anak ko, susuko ako sa night patrol. Papatayin mo ba ako? Hindi ka ba nag-aalala na maaapi ulit ang asawa at anak mo pag namatay ka? Kuya, binayaran niya ako ng 10,000. Di ko siya kilala. Bakit 100,000 ang halaga mo? Bakit? Hindi. May iba pang may hawak ng dugo na kailangang kunin. Kumusta ang performance niyo nitong huli? Pagnanakaw? Sa tingin mo magnanakaw kami? Di ba't mas mainam na ang magulang mismo ang maghatid ng anak nila? Hinihiling lang namin na kusang maghatid sila. Kami ay lehitimong Spark, hindi kami nagnanakaw. Paano naman yung lola na naghahanap ng apo? Peke ba ang pag-aalala niya? Baka itinago ng pamilya, o baka na-clear na ang memorya niya. Mas ligtas ito. Kung hindi ikaw, matagumpay na sana ang fire experiment. Ibigay mo ang blood pattern seed. Jen Yao, huwag mo akong takutin. Subukang maramdaman ang blood bar. Sa susunod na makita si Feng Xiaoxiao, babawasan ko muna ang linya sa 15. Anong ginagawa mo? Umuwi ka na ba? Bago kong binili ang damit. Mabuti, mabuti. Malapit na ang tag-init. Pagbalik ko, bibili ako ng mas maraming magaan na damit para sa'yo. Mula nang masayahan ko ang kanya, mas lalong naging malambing si Yaw Yaw. Dahil bihira lang kami magkita. Ang galing magluto ni Yaw Yaw. Uncle Lu, tikman mo ang luto ng anak mo. Pinagmasdan mo akong lumaki. Para kang kalawang ako. Hindi ikaw lang tunay mga. Hindi ka pwedeng umabsent sa 18 ni birthday ko.
AME, huwag kang ganyan. Mag-warrior general ka muna bago mo sabihin sa akin ang mga yan. At ikaw, bata, ang babae mo palit-palit. Hindi ko dinala si Yaw para lumipat dahil sa respeto kay Uncle Limo. Kaya dahan lumakas ang lakas. Hindi kayo lumaban, kahit mo lang. Dahil mga push ng warrior. Mas mabuti maayos na ang kasunduan sa kasal. Jiang Yu, Tingnan mo, nahihiya na si Yao Yao. ay kumain na tayo. Nga pala, kamusta na si Uncle Lee? Pumunta siya sa North Capital, hindi pa bumalik. Sinabi ba niya kung kailan siya babalik? Hindi, pero pinasabi niya sa iyo, maligayang kaawan. Kaninang madaling araw, biglang lumitaw ang maaming may-ari ng rank sa Cloud Sea. Mukhang may kinalaman ulit ito sa yon na lumalaboy. Mahilig talaga siyang mangyalam. Hindi lang sinabi sa Actual Department. Baka masyadong mayabang o baka hindi naabutan ang oras para magsabi. Nagkukwentuhan lang ba siya o may napapansin na siya? Jiang Yu, huwag kang magulo. Uuwi na talaga ako. Tawag. Sagutin mo na, baka importante. Jiang Yu. Lasyu, Umuwi ka na, hindi na kita ihahatid. malapit lang, hindi mo na kailangan maghatid. Jiang Yu, pagod na ako. Bumalik na lang tayo sa main road. Pagod? Sa edad mo, paano ka napapagod? Pagod ang mga magsasaka sa bukid, pagod ang mga construction worker sa ilalim ng araw. Sino ang hindi pagod? Kapag nahuli ka ngayon, lalo kang mahuhuli sa hinaharap. Naintindihan mo? Palakpakan. Uncle Lu, hinahanap mo ako. Umupo ka muna. Uncle Lu, bakit mo ako tinawag? Titignan ko ang pag-unlad ng lakas mo para kay Uncle Limo. Ang napili niya pa sa iyong extraordinary skill ay ang Vortex, di ba? Kumusta ang pagmaster mo? Yelan, medyo may idea na ako kung ano ang tinuturo sa textbook. Ara, sa training ground. Ano ang pakiramdam? Hindi masakit. Ayos yan kung hindi masakit. May counter-shock effect pa. 100% power. Suntok ka, kalahating suntok ang babalik. Paano ka magte-training nito? Karamihan ng nagtitraining ng extraordinary skills ay malayo sa target. Bihira ang tulad mo na direktang sinasapa. Wow, ito ba ang Great Subversion ng Spiral Sphere? Nakakagulat. Una, tipunin ang ki sa loob ng katawan sa palat. Pagkatapos, sa pamamagitan ng espesyal na teknike, i-compress ito sa isang high-density energy ball. Sa unang pagsubok, madalas sobra ang lakas at maubos ang energy. Tandaan ang pakiramdam na ito para malaman mo ang limit mo. Kung maubos ang shi, malala, pwedeng mabawasan ang buhay. Bago ang 5 tier, extraordinary skills at abilities ay magkaiba. Pagkatapos ng 5 tier, hindi na masyadong malinaw ang pagkakaiba. Maghanda. Mga kasama, salamat sa pagpunta para magbantay. Pakipunta sa meeting hall. May nakita ka ba? Ang kanyang estado ay halos pareho lang sa 10 taon na nakalipas. Minsan, nakabawi pa nga. Uncle Lu, sa antas ko ngayon. Sa North Capital Academy, anong level kaya ako? Sakto lang. Pagpunta mo sa North Capital, huwag masyadong magyabang. Si Uncle Lee noon, sobrang galing, nahirapan ang mga kasabayan niya. Hindi bababa sa 200 ang galis sa kanya. Marami sa kanila ngayon ay nagtatrabaho sa North Capital. Hindi naman siguro araw-araw na mababali ang binti mo, di ba? Depende sa lakas mo. Isang batch ako sa Uncle Lee. Noon, sabay kaming ng api. Binabali niya ang binti. Ikaw, mag-mert ka pabalik sa special training camp. Ako, babalik na ako sa opisina. Huwag masyadong mag-pressure. Hindi kailangan, dahan-dahan lang. Huwag kang mag-alala, Uncle Lu. Mga kasama, huwag kayong mag-ipon dito. Bumalik ka agad sa kani-kaniyang dormitoryo. Ang mga detalye ay ipapaliwanag sa susunod na broadcast. Ang Bloodline ability ay makikita ang blood bar ng araw. Ibig sabihin, buhay na buhay ito. Lalabas lang ako, okay lang. I activate ang shadow pupil.
Anong ginagawa mo dito? Instructor Song. Hindi ko alam. Biglaan ito, nakikipag-ugnayan pa sa headquarters. Huwag ka na maglibot-libot, bumalik ka na sa dorm. Mag-group patrol na ako. Sandali lang. Pansinin ng lahat ng estudyante, sumunod kayo sa utos ng guro. Magtipon agad ayon sa dormitoryo, maghanda sa paglikas. Ulitin ko. Huwag tumingin sa silangang peder. Huwag mawalan ng pag-asa. Tiningnan ko yung bitak, hindi pa ganap na sumabog. Magmadali tayong lumikas, dapat ayos lang. Umila ng maayos, alagaan ang katabi. Sabihin agad sa leader kung may maiwan. Paparating na ang mga tagapagbantay ng Cloud Sea para tumulong. Mayroon din doon at dito rin. Magaling ang mata mo. Gurusu, nakatago ng maayos ang mga halimaw na ito. Pero dahil maraming guro, matutuklasan din sila. Ano ba talaga ang nangyayari sa Ebay's Crack? Huwag ilawan ang paligid. Ang daming halimaw. Lahat, dahan-dahan. Mga third level na tagapagbantay, laban. Ang iba, bantayan ang pila. Tuloy lang ang pag-usad. Ang binti ko, sino ang pwedeng kumuha ng gamot kontra sa polusyon? May naghimatay dito. Tulong. Gurusu, inatake ka na naman. Hahanap ako ng magpapasan sa'yo. Payungan ng guro, huwag siyang alugin. Ako na naman pinag-utusan. Ulat, nakarating na ang unang pangkat sa grupo ng paglikas. Jiang Yu, okay ka lang ba? Dumating na ang suporta. Mas ligtas na ang daan papunta. Huwag ang pagpatay sa halimaw ay nag-ipon ng polusyon. Habang inaakit ng mga guro ang kalaban, hindi maiwasang makipaglaban. Sayang. Takbo. Mabilis. Siya ay isang Diyos, nakatutok sa lugar na ito. Ang sariling matalas na intuition ay nagbabala ng maaga sa krisis na ito. O manlilikha, sumusuko ako sa Panginoon. Magising kayong lahat. Huwag kayong malinlang. Gising, handa ang Web of Potential, isuko. Web of Potential, muling humanda. Mga kulisap. Huwag titigan ang kanyang katawan. Bumbilyang ilang metro lang ang laki. Diyos pa ang tawag. Kahit si Jade Emperor, papaluin ko. Tang, hindi marunong magdepensa habang umaatake. Lao Chen, tibayan mo.
Diyos, anong Diyos ka? Wala ka bang ibang paraan kundi ito? Anong klaseng Diyos ka? Huwag kang iyak-iyak. Astig yung galaw mo kanina. Sarili mong naisip yan? Anong tawag? Wala pang pangalan. Ang galing. Nag-record ka na naman. Grebe yun. Hindi namin mapatay yun kahit daan-daan kami. Pinatay mo siya? Espesyal ako. Kung mas malakas lang sana ako. Hindi sana ito nangyari. Noong isinilang ka, maliit ka pa nang buhatin ka ni Uncle Lee. Tumahimik ka. Hintayin natin ang tulong. Gising ka na. Itinalaga ka bilang assistant instructor sa North Capital Academy. Magtuturo ka. 18 taong gulang pa lang ako. 3 yugto sa 18, wala pang nauna sa kasaysayan ng Great Zhao. Nakarating ka sa third level pollution energy nang pumasok ka. Bihira ang karanasan ko sa labanan. Masakit ang lalamunan ko. Huwag mong kalimutang dumalo sa libing ng mga namatay sa Night Patrol Division. Papapuntahin ko ang iba para sunduin ka. Ang Cloud Sea Training Camp ang pinakamatinding na salanta ng Divine Steed. Buti na lang ako ang target, kung hindi, mas maraming namatay. Ang pagpatay sa banal ay dapat magdagdag ng 10 taong buhay. Pero dahil sa pag-inom ng yawang at pag-abuso sa potensyal, 1 taon na lang ang natira. Ang execution form ay nag-aalis ng sakit at nagpapalakas, nakakatakot sa mga nilalang. Ang paggamit ng kapangyarihan ay nangangailangan ng buhay at momentum. Ako si Lu Jonping. Kailangan kong i-record ang mga detalye ng labanan 3 araw na ang nakalipas. Pakiusap, makipagtulungan ka. Hindi makukuha ng karaniwang instrumento ang mga bakas ng Divine Palm. Ayos lang ba kung i-video natin ang eksena? Okay lang, basta lagyan mo ng beauty filter. May hinala ka ba bago dumating ang Diyos at nagbabala? Palaging tama ang kutob ko. Parang mamamatay na ako sa kabanuan. Inisip ko kahit mali ang kutob ko at mapahiya. Kung tama naman, malaking tulong ito. Kaya nagbabala ako. May bato siyang kinuha at nilalaro. Nang magsawa, itinapon niya at tinabunan ang ilang kilometro ng bangin. Napatay ang hindi bababa sa 24 na ika-4 na yugto na mutan. At 4 o 5 ika-5 yugto na mutan ang namatay agad. Namatay agad. Nagsisisi ka bang nag-supernatural ka? Kung nakinig ako, baka nasa akademi na ako ngayon at nag-enjoy ng bakasyon. Uncle Lee, nagsasabi ka na naman nito. Gising na si Luyaw Yaw. Yang si. Umuwi ka na. Gusto mo pang magtagal? Pupunta ako bukas sa North Capital bilang trainee instructor. Sumama ka sa akin. Kailangan ko pang mag-college entrance exam at hindi pa tapos ang training camp. Sa talento mo at kontribusyon ni Uncle Lou, makakapasok ka sa North Capital. Kailan ka aalis? Mga ilang araw. Pwede ba akong manatili sa Cloud Sea? May abyss crack sa Cloud Sea, kailangan ng lumikas.
Pag-iisipan ko muna. Sana hindi ka maging madilim. Kumusta naman si Jiang Yu Yao Yao? Diretso mo na lang tawagan, huwag ka nang tumawag ng maaga. Wala akong nakaseke. Ang mga magulang ko ba ay inosente sa polusyon ng dugo? Hindi gaanong malala ang sugat ko, kung iba pa yan kailangan pang pakainin. Pwede ka tayo para makita. Hindi pwede, sige na lang. Ang aga mo ngayon, bakit ka nakatayo lang? Kumain ka na ng almusal. Suspend muna ang special training camp. Pagkatapos ng 3 araw, pupunta tayo sa second campus ng Yunhai University para sa huling special training. Ano kaya itsura ng North Capital Academy? Huwag ka dyan nakaupo lang, tulungan mo ako mag-ayos. Kapag huminto na ang tren, pupunta tayo sa hotel para matulog sa malaking kama. At may food festival din. Sabi ni Uncle Lee, huwag daw tayong gumala ng gabi. Ako si Hoyong, pwede ba tayong mag-usap? Kumusta, Coach Ho? Ano po ang kailangan? Gising ka na? Ano yung sinusulat mo? Mukhang nahihirapan ka. Wala lang. Huwag kang tumawa. First time ko kasi maging teaching assistant. Wala pa akong experience. Hindi ko talaga alam paano gumawa ng lesson plan. Par, kanina sinabi mo anong klase ang tinuturuan mo? Baka naman nagbibiro ka lang? Teaching assistant ako sa Supernatural Department ng North Capital Academy. Baguhan lang. Normal lang na hindi mo alam. Teaching assistant, nakakita ka na ba ng second level mutan? Alam mo ba ang itsura ng second level mutan? Si Aokshuan, sobra ka na. Mali ba yung sinabi ko? Yung salitang deserter. Ibinigay lang yan sa kanya ng iba. Sa buong North Capital Academy, sino ang hindi nakakaalam sa kanyang magandang record? Kapag hindi kaya, tumatakbo, pero nakaupo pa rin bilang guro. Ikaw, maliit ka pa. Hindi ka pa ba nasasaktan? Ang sama ng mga sinasabi mo. Gusto mo bang magpaimbabaw sa harap ng mga babae? O ganyan ka talaga magsalita? Xiao Chuan. Jiang Yu. Nasa tren tayo. Gusto mo bang sirain ito? Brother Jiang, alaga bang teaching assistant ka namin sa class 3? Siyempre naman. Kayo ba ang mga third year students ng Supernatural Skills Department, class 3 ng North Capital Academy? Kami yun. Ang galing ng ginawa mo kanina. Anong klaseng supernatural skill yan? Yan ang tawag na microcontrol sa pamamagitan ng matalas na obserbasyon. Tama ang pagtama para makatumba ang kalaban. Medyo basic na teknike lang yan. Bakit niyo siya hinahayaan na maging bastos? Hindi namin siya kayang talunin, at lagi kaming pinapaalalahanan ni Coach Wu. Huwag maghanap ng gulo kung hindi ka sigurado. Iwasan ang hindi kinakailangang pinsala at pagkamatay. Mga nilalang na feeder ang mga yan. Ang dami, daan-daang libo siguro. Ang mga featherbat ay mababang uri ng isda, pero lumalakas kapag nagkakapangkat. Mahilig sa liwanag at dugo ng tao. Palaban. Magsibalik kayo sa inyong mga kubo at isara ang mga bintana at pinto. Sigish, ingat ka rin, Kuya Jiang. Jiang Yu, nandiyan ka ba? Ikaw si Luyaw Yao, manatili kayo sa kubo at huwag gagalaw. Hindi pa gumagaling ang sugat mo. Huwag kang magpupumilit. Pinatay na ng tren ang lahat ng ilaw at makina. May kagamitan para makalayas ng mga kakaibang nilalang. Dapat makaiwas tayo sa mga feederbat. Pero kanina, parang dire-diretsong papunta sa tren ang takbo nila. Kung sakaling atakihin talaga tayo. Kaya ng mga super sa tren. Kung ganoon na talaga, wala tayong magagawa kundi lumaban. Hindi naman kakaunti ang mga super sa tren. Kailangan ko pang tingnan ang kalagayan ng ibang estudyante. Mag-ingat ka talaga. Buksan ang malalakas na ilaw para maakit ang mga feederbat. Gamitin ng lahat ang visual net para protektahan ang sarili at umalis sa tren sa tamang pagkakataon. Dadalhin ko ang 3 type blood source lure sa kabilang panig para maakit ang grupo. Kapag nagtagumpay, paandarin agad ang tren. Hahabol ako agad. Hindi naman kalakihan ang bilis mo. Delikado yan. May kailangan sumalo ng peligro. Magaling ka namang tumakas. Gusto mo bang ikaw na lang? Handa na tayo. Sana hindi na lang ako umimik. Dito ka na lang, huwag kang makisali. May kakaibang nilalang sa hagdanan. Paano kung wala kaming silid na babalikan? Grabe, nakapasok pa yan. Ang daya naman. Tumahimik ka. Makalakad ka pa ba? Hindi pa mamamatay. Shadow type ang kanyang shadow eye.
Bakit nakapaglabas siya ng gintong apoy? Sakay na. Hindi pa gumagaling ang sugat, nagpapasikat ka pa. Akala mo ba ikaw ang tagapagligtas? Dahan-dahan lang. Sa ganitong klase ng sugat, walang saysay ang maliit na potion. Maliit na sugat lang to, okay lang kahit walang gamot. Gusto mo bang mamatay ako sa galit? Totoo to, kumpara sa mga nakaraang malubhang pinsala. Isang bagsakan, tunay na isang bagsakan. 4 na taong buhay. Kung mas marami pang feather bat, baka umabot pa ng 10 taon. Mag-ipon ng mas maraming buhay. Anong iniisip mo? Gumagaling na ba ang sugat mo? Mas mabuti na. Halika, ililibot kita sa night market ng East Ocean Settlement. Pagkatapos ng laban, kailangan magpahinga at kumain ng mabuti. Alas 10 na, may sugat ka pa. Mas mabuti kung bibili na lang tayo at uwi na lang tayo. Ang ganda ng night market, yung atmosfera ng paglalakad at pagkain ng sabay. Masarap ba? Isa pa. Tama na. Ikaw ang bumili ng lahat. Bakit ako ang magdadala? Pampalakas yan sa'yo. At saka, ako ang may sugat. Ang dami-dami na, tama na yan. Bigyan mo nga ako ng subo. Tingnan mo yung babae. Siya kaya ang bagong kargamento. Narinig ko, mismong lalaking tao mula sa hilagang lungsod ang dumating. Hindi pangkaraniwan ang kargamentong ito. Pasensya na sa pagkaantala. Mahigpit ang bantay ng Night Patrol Bureau ngayon. Mabuti na ang mag-ingat. Tumahimik ka. Kung ayaw mong mamatay, manatili kang tahimik. Medyo karaniwan lang ang lasa ng manok sa tusok-tusok na to. Boss, ano yung transaksyon na pinag-usapan nyo kanina? Pangalala ka ng bata. Tol, kilalanin mo muna ang Red Sea Society namin. Umalis ka na lang. Mas sikat pa sa Night Patrol Bureau. Anong grupo mo? Ang Red Sea Society namin. Nasa East Ocean Settlement. Kilala rin kami. Nasaktan mo ang tao ko. Hindi tama yon. Nag-isa lang ako. Nasa inyo ang gamit ko. Nasa likod siguro sa warehouse. Ibibigay nyo ba o kukunin ko? Gawin na natin. Ang bagal. Maging mahinahon ka. Hindi ito aksidente. Sinasadya nilang gumawa ng mga mutan. Maraming butas ang ilusyon ng munting kaibigan, pero bago naman. Isa sa mga paraan para makuha ang wage fragment. Patayin muna ang target. Bakit natagal mo umuwi? Malayo. Hinahita ng mga wala sa akin. Gutom na siguro. Pwede na iyang mga tambay sa Night Patrol Bureau. Bakit ka pa sumali? Huli na. Matutulog na ako. Tapos na. Medyo mahina siya ngayon, pero normal naman ang kondisyon. Kung tatahol ka pa, bubalatan kita at gagawing kwelyo. Saan mo nakuha yan? Kahapon, hinapas ko yung mga tambay. Nagsumagod sila ng hayop. Iniligtas ko. Sinundan niya ako para magpasalamat. Inabuso ba to? Hindi ko alam. Babae ito, huwag mo siyang takutin. Parang natatakot siya sa'yo. Nagbu-build up ako ng connection. Parang hindi lalaki o babae ito, medyo kakaiba. Malapit na tayo sa North City Station. Pakiusap, ayusin ang mga bagahe. Ang bilis ng training ball sa Whirlwind Hall, tumataas habang tumatagal. Ayan itong umabot sa bilis ng second level, mutant na tumatakbo. Itong si Jiang Yu. Baguhan talaga, hindi pa alam ang basic RAYTAM ng pag-iwas. Kung magpapatuloy siya, matatambakan siya ng bola. Yan ang instant flush, di ba? Teknik na mataas na antas na superhuman yan. Dinaya mo ako, ginamit mo ang kapangyarihan para pilitin ako. Sinabi lang ng pagkakaroon ng laban ng dodgeball, hindi sinabi na bawal gumamit ng kapangyarihan. Kung hindi marunong talaga ang paraan, huwag kang magkakalaban. Tama na, nanalo si Jiang Yu, Lu Yufeng. Tangapin mo na ang resulta ng pagsusugal. Para sa susunod na paraan ng paglaw. Sundin niyo ang itinakda ni Guru Ho, gagabayan ako sa tabi. Kuya Fang, may mga dayuhang nagtitipon sa labas ng Universidad ng Beidou. Hindi alam ang dami, malamang organisadong pag-atake. Magpadala ka agad ng tauhan ng Patrol Night Department para tumulong. Panatilihin mo muna ang sitwasyon. Unang praktikal na laban ng Shadow Scroll. Aking Panginoon, Tulungan mo akong lipulin ang mga gumagalaw na kaaway. Sa tulong ng Shadow Follower, mas mabilis na naipolyo ang mga kaaway. Lalong lumakas ang iyong lakas. Swerte lang. Nakipaglaban ka na naman. Ilang beses ko bang sinabi na ingatan mo ang iyong sarili? Maliit lang na sugat ito, gumaling na. Nga pala, ipakikilala ko sa iyo, ito si Tsuru. Umupo ka at kumain na tayo.
Ang prologo ng Beidou ay nagsimula na. Ang aking sariling alamat ng kabayanihan ay nagsisimula pa lamang.